Sa pagpapatuloy ng ating catechetical walk through the Mass has two main parts, the liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. So natapos pa lang natin yung introductory rite. Ito yung two major parts. Ginagamit ng simbahan ng image of two tables para ipahayag ang pagpapatuloy o continuity ng dalawang bahagi ng misa. Una, binubusog ang bayan ng Diyos sa hapag o mesa ng banal na kasulatan o sacred scriptures na ipinahayag sa liturgy of the Word. Pagkatapos, pinakakain ng bayan ng Diyos ng katawan ni Kristo sa hapag o mesa ng Eucharistia. Kaya dito sa sanctuary, may dalawang tables. The table of the Word and the table of the Eucharist. Okay? So, ang liturgy of the Word at ang liturgy of the Eucharist ay hindi lamang magkadikit o magkasunod na bahagi. No? Bagkus, ang dalawang ito ay may inner unity. Kung kaya't bumubuo sila ng iisa lamang pagsamba. The two form one single act of worship. Okay? Kaya hindi siya magkahiwalay, kundi siya ay iisang pagsamba. Let us focus our attention now on the first table, the liturgy of the Word. So dito tayo sa mesang ito, liturgy of the Word. At ang bahaging ito ay may sumusunod na first reading, psalm, second reading kapag Sundays and solemnities, gospel, homily, creed kapag Sundays and solemnities, and then prayer of the faithful. Iisa-isahin po natin yan sa mga susunod na linggo. So, ang Biblia ay hindi lamang nangungusap tungkol sa Diyos. The Bible, the Scripture, doesn't just talk about God. Ang banal na kasulatan, sacred Scripture, ay ang salita mismo ng Diyos. The Bible is God's own speech. The liturgy of the Word ay ang salita ng Diyos mismo na ipinahayag. Kaya, ang Diyos mismo ang nangungusap, ang nagsasalita sa atin, sa bawat isa sa atin sa bahaging ito. In the liturgy of the Word, therefore, we encounter the words of God Himself spoken personally to each one of us. Sana, hindi ko alam kung paano ko pang bibigyan din ito, no? Na pagdating sa liturgy of the Word, ang Diyos mismo ang nangungusap sa atin. Let that sink in. Ina-address, kinakausap ng Diyos ang bawat isa sa atin. So, at Mass, the Lord uses the lector as the instrument through whom He proclaims His word to the people. Think of it this way. Ipinagagamit ng lektor ang kanyang tinig upang maipahayag sa atin ang salita ng Diyos sa misa. Isang malaking karangalan at privilege ang magbasa ng salita ng Diyos. At isa ring napakalaking biyaya ang makarinig, ang mapakinggan ang salita ng Diyos. Siguro ulitin ko lamang po yung prinsipyo na nabanggit ko na ang buong liturgy, ang buong Eucharistia ay isang panalangin. Walang bahagi sa misa na may break na hindi tayo nagdarasal. The entire Mass is a continuous prayer. Kaya nga, pagdating sa pagbabasa ng salita ng Diyos, muli, Diyos mismo ang nangungusap sa atin. Ngayon, tatanungin ko po kayo at gusto ko marinig na malinaw ang inyong sagot, kapag nagsasalita ang Diyos sa atin, kapag nangungusap ang Diyos sa iyo, ano ang dapat nating ginagawa? Ano? Nakikinig. Dapat nakikinig. Yeah. Babaguhin ko ito. Kapag kausap mo ang anak mo, o sino man, kaibigan mo, kapag kausap mo siya,
Pagkatapos may ibang ginagawa, nagsasalita rin siya, nakipagkwentuhan, nasa iba ang pansin, di man lang tumitingin sa'yo, nasa cellphone, nasa gadget, nakipag-chat. Kapag kinakausap mo siya at ganun ginagawa, ano sasabihin mo? Walang respeto. Di ba? Eh di mas lalo na sa usapin na kapag ang Diyos ang nangungusap sa atin. Kaya pagdating sa liturgy of the Word, sana ang default mode natin ay ang makinig. Oh. Kaya, ito medyong sensitibong usapan. Kapag late tayong dumating, nagsisimula na ang misa, lalo kapag binabasa na ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, maging sa homily, kasi kahit sa homily, yun ay breaking the Word of God, Diyos pa rin na nangungusap sa atin, sana sa bahaging iyon, igalang natin ang Diyos na nagsasalita, Diyos na nangungusap sa atin, igalang natin. So, ibig sabihin, kapag na-late tayo, hindi tama. It's not proper na ang lahat nakikinig na, tapos papasok ka na bonggang-bongga, late ka, maghahanap ka ng upuan, tapos tatawagin pa yung kasama mo, dito may upuan. Just imagine, lalo na rito sa simbahan natin kasi pabilog. Kahit saan ka mang anggulo, makikita kapag ikay late. So, it's a distraction and it is a disservice to the liturgy. Disservice to Mass. Because, again, we owe it to God to be listening to Him attentively without any distraction. Ang sungit naman ni Father, umuulan nga kaya maraming late, ano? So, kinakailangan ko pong sabihin ito. Kaya, ano tama dapat gawin? Sabi ko, hindi dapat pumasok. Ako, I will look at it this way. Dahil late ako, I'll make a penance. Kasi late ako eh. I'll make a penance, natatayo muna ako rin sa likuran ng pews. Hindi muna ako uupo. Kailan ako uupo? Kapag tumatayo na ang lahat during the Alleluia. Sa ganun, less distraction. O di kaya, kung late ka talaga, nag-hamily, patapusin mo muna yung pare sa homily. Pumasok ka na lamang during the creed, the credo, no? Na kung saan nakatayong lahat, less distraction. Sang-ayon ba po kayo sa akin? So mukhang may kalahati naman na tumatango. So yung kalahati galit sa akin, ano? So sana try lang natin. Pero the basic principle is, we owe it to God. Basic courtesy, politeness, respect, makinig. So again, pagdating sa liturgy of the Word, default mode natin makinig, hindi maglakad, hindi umupo. Okay? So, magbigay galang at makinig muna tayo sa salita ng Diyos. Do not be a distraction to those who are already listening to God. Again, in the liturgy of the Word, it is God Himself who is speaking to each one of us. Thus, we must listen attentively to His words. Kaya, abangan ang susunod na pagpapaliwanag.